Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel? Ako po ang inyong lingkod na laging handang magbahagi ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Sabi nila, ang yaman daw ay nasusukat sa dami ng iyong salapi at kapangyarihan. Pero paano kung ang lahat ng kinang na ito ay isa lang palang ginintuang hawla? Paano kung ang tunay na halaga ay matatagpuan lamang kapag binitawan mo na ang lahat? Samahan ninyo ako sa kwento ni Hiraya, isang babaeng pinili ang mamatay para muling mabuhay. Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng malawak na hapagkainan. Nabitawan ni Hiraya Alcacid ang platong pinagliligpitan niya. Ang mga piraso ng mamahaling gamit na may pintang asul na bulaklak ay nagkalat sa malamig at makintab na sahig na gawa sa marmol. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya gumalaw. Sa mansyon ng mga Balderrama sa distrito ng Maringal, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Hiraya. Ang boses ng kanyang asawa, si Silang, ay kalmado pero matalim. Hindi ito tumaas, pero sapat na para maramdaman niya ang pagbaon nito sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakaupo pa rin si Silang sa kabisera ng mesa. Hawak ang isang kopita ng alak. Ang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang minsan niyang inakalang puno ng pagmamahal, ay puno ngayon ng pagkasuklam. Hindi ko sinasadya, halos pabulong na sabi ni Hiraya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Silang. Hindi mo sinasadya, palagi namang ganyan. Kahit anong gawin naming pagbihis sa'yo, pagturo sa'yo ng tamang asal. Lumalabas pa rin ang tunay mong kulay. Tumingin ito sa mga basag na piraso sa sahig. Alam mo ba kung magkano ang isang platong yan? Katumbas na yan ng isang taong sahod ng ama mo sa bukid. Bawat salita ay isang sampal. Napayuko si Hiraya. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Silang anak, tama na yan. Mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Luningning Valderrama, ang kanyang biyenan. Nakaupo ito sa tapat ni Silang. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi ng isang linen na serbilyeta. Nagbubuntis ang asawa mo. Baka makasama sa dinadala niya. Akala mo ay pagtatanggol, pero alam ni Hiraya ang lason sa likod ng mga salitang iyon. Isang paalala. Isang paalala na kahit ang batas sa kanyang sinapupunan ay hindi sapat para maging karapat-dapat siya sa pangalang Valderrama. Mas lalo nga dapat siyang mag-ingat, Mama. Sagot ni Silang, hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Dahil dinadala niya ang susunod na Valderrama, isang karangalan na tila hindi niya maintindihan. Hindi na nagsalita si Hiraya, hinayaan na lang niyang tumagos sa kanya ang sakit. Sanay na siya. Sa loob ng 3 taon, ang mga salita ang naging latigo ni Silang. Ang mga tingin ni Luningning ang naging selda niya. Ang mansyon na ito, na may matataas na kisame at kumikinang na mga chandelier, ang naging pinakamarangya niyang bilangguan. Dati, akala niya ang pag-ibig nila ay isang fairy tale. Isang mayamang tagapagmana na umibig sa isang simpleng babae. Ngayon, alam na niya. Hindi siya minahal ni Silang. Binili siya nito. Isang tropeyo na maipagmamalaki na ngayon ay pinagsasawaan na. Linisin mo yan, utos ni Silang. Ayokong makita ng mga katulong ang kapabayaan mo. Tumango si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinupulot isa-isa ang matatalas na piraso ng basag na porselana. Hindi niya ininda ang sakit ng masugatan ng kanyang daliri. Ang dugo na pumatak sa puting marmol ay tila isang simbolo ng kanyang buhay sa bahay na iyon. Isang patak ng pula sa isang mundong malamig at walang kulay. Habang nagpupulot, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon
na matagal na niyang itinatago, pinapatibay ng bawat pag-insulto, ng bawat luhang pumatak sa gabi. Ngayong gabi, tatapusin na niya ito. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Hiraya sa kanilang silid. Isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, binuksan niya ang kanyang walk-in closet. Daan-daang damit, sapatos, at bag ang nakahilera. Mga regalong ibinigay sa kanya ni Silang, mga kadenang gawa sa seda at katad. Nilagpasan niya ang lahat ng iyon. Sa pinakasulok, sa ilalim ng mga luma niyang gamit, kinuha niya ang isang lumang bag na gawa sa tela. Ito ang dala niya noong una siyang tumuntong sa Maynila, puno ng pangarap. Ngayon, ito ulit ang dadalhin niya, puno ng isang bagong plano. Naglagay siya ng ilang pirasong damit, ang pinakaluma at pinakasimple niyang bestida. Kinuha niya ang kaunting perang matagal na niyang lihim na iniipon mula sa mga natitirang allowance niya. Hindi niya isinama ang kahit anong alahas, walang kwintas, walang pulseras. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay payat, maputla, may bilog sa ilalim ng mga mata. Pero ngayong gabi, may kakaibang kislap sa mga matang yon. Isang kislap ng apoy na akala niya ay matagal nang namatay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang kanyang anak, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Anak, bulong niya, aalis tayo dito. Pangako, hindi ka lalaki sa lugar na ito. Hindi mo mararanasan ang naranasan ko. Mamamatay ako ngayong gabi, naisip niya, at bukas, isisilang akong muli. Hating gabi na nang maisakatuparan niya ang kanyang plano. Si Silang ay may meeting sa isa sa mga business club nito. Si Luningning ay mahimbing na natutulog, walang nakapansin sa anino na dahan-dahang bumaba sa engrandeng hagdanan. Dala ang maliit na bag. Dumiretso si Hiraya sa garahe. Kinuha niya ang susi ng pinakamahal na kotse doon. Isang regalo sa kanya ni Silang noong nakaraang kaarawan niya. Pinaharurot niya ito palabas ng gate ng distrito ng Maringal. Ang mga mata ng gwardiya ay puno ng paggalang sa sasakyan, hindi sa taong nagmamaneho nito. Nagmaneho siya ng walang direksyon, hanggang sa marating niya ang isang tulay na tumatawid sa madilim na ilog agos buhay. Malakas ang buhos ng ulan, tumatama sa windshield na parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Itinigil niya ang kotse sa gitna ng tulay. Walang ibang sasakyan. Tanging siya, ang ulan, at ang rumaragasang ilog sa ibaba. Ipinatong niya sa manibela ang kanyang wallet na puno ng credit cards. Tinanggal niya ang kanyang sapatos. At ang pinakahuli, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Isang malaking diamante na kumikinang kahit sa dilim. Ang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Inilagay niya ito sa ibabaw ng wallet. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Agad siyang binasa ng malakas na ulan. Malamig ang hangin, pero hindi niya ito naramdaman. Naglakad siya palayo sa kotse, palayo sa nakaraan. Dala lamang ang kanyang bag na tela at ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Habang naglalakad siya sa gitna ng tulay, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa kanya. Isang malaking truck na puno ng gulay ang paparating. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Hindi siya natakot. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang kilos ng pagsuko at pagsusumamo. Bumukas ang bintana ng truck at isang lalaking may bigote ang sumilip. Miss, anong ginagawa mo dito sa gitna ng daan? Gabi na at ang lakas ng ulan. Sigaw ng driver. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang nang ngayon ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kuya, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Pasakay po, kahit saan lang. Nag-alinlangan ang driver pero may nakita ito sa mga mata ni Hiraya. Isang uri ng desperasyon na hindi maipagkakaila. Tumango ito. Sige, sakay na. Umakyat si Hiraya sa passenger seat.
Hindi siya lumingon pabalik sa kotseng kumikinang sa ilalim ng ulan, habang umaandar palayo ang truck, palayo sa distrito ng Maringal, palayo sa pangalang Valderrama. Alam ni Hiraya na wala nang balikan. Ang babaeng kilala bilang Hiraya Alcacid Valderrama ay patay na. At sa paglalakbay na ito, patungo sa kawalan, umaasa siyang isang bagong Hiraya ang isisilang. Madaling araw pa lang nang huminto ang truck sa isang lugar na tila ibang-iba sa mundong kanyang pinanggalingan. Ang hangin, na dati amoy ng mga mamahaling pabango at bagong gupit na damo, ay napalitan ng pinaghalong amoy ng isda, basang lupa, at usok mula sa mga naguuling. Dito na ang bagsakan, Ineng, sabi ng driver ng truck. Ang mukha ay nag-aalala. Baryo Malaya to. Sigurado ka bang dito ka bababa? Tumango si Hiraya kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo pabalik. Opo, kuya. Maraming salamat po. Bumaba siya mula sa truck, yakap ang kanyang bag na tela na parang ito ang tanging kakampi niya sa buong mundo. Sa kanyang paghakbang pababa, naramdaman niya ang malagkit na putik sa kanyang mga paa. Napatingin siya sa suot niyang simpleng tsinelas na ngayon ay nababalutan na ng dumi. Habang papalayo ang truck, naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng isang gumigising na palengke. Ang ingay ay nakakabingi, sigawan ng mga tindera, iyakan ng mga sanggol, tilaok ng mga manok, at ang malakas na tugtog mula sa isang lumang radyo. Ang mga tao ay nagmamadali, nagtutulakan, ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit determinado. Walang sino man ang pumansin sa kanya. Isa lang siyang estranghero sa isang dagat ng mga pamilyar na mukha. Kumalam ang kanyang sikmura, isang paalala na hindi pa siya kumakain mula pa kahapon. Ang amoy ng mainit na pandesal mula sa isang maliit na panaderya ay tila isang pangaakit. Dahan-dahan siyang lumapit, dinukot ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Ilang pirasong barya na lang. Pabili po, sabi niya sa matandang babae sa panaderya. Ano yun? Tanong ng matanda. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Pandesal po, 2 piraso. Inabot niya ang kanyang bayad. Nang hawakan niya ang 2 pirasong mainit na tinapay, isang pakiramdam ng ginhawa ang kanyang naramdaman. Ito na marahil ang pinakamahalagang pagkain na nahawakan niya sa buong buhay niya. Humanap siya ng isang tabi kung saan maaari siyang umupo at kumain ng payapa. Ngunit bago pa man niya maisubo, ang unang kagat, isang mabilis na kamay ang dumampot sa isang piraso ng tinapay mula sa kanyang pagkakahawak. Nagulat siya. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, marungis at nakayapak, ang mabilis na tumakbo palayo, dala ang kanyang pagkain. Nawala ito sa dami ng tao. Naiwan si Hiraya na nakatulala. Hawak ang natitirang isang pirasong pandesal. Ang puso niya ay pinipiga. Hindi dahil sa nawalang tinapay, kundi dahil sa katotohanang sinampal sa kanya. Ito ang bagong mundo niya. Isang mundo kung saan kailangan mong ipaglaban kahit ang isang pirasong tinapay. Nawalan siya ng ganang kumain. Itinago niya ang natirang pandesal sa kanyang bag at nagsimulang maglakad, naghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Nakita niya ang isang karinderya na abala sa paghahanda para sa tanghalian. Lumapit siya, nilakasan ang kanyang loob. Ale, baka po kailangan niyo ng tagahugas ng plato? Tanong niya sa isang matabang babae na naghihiwa ng sibuyas. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa at huminto ang mga mata nito sa kanyang medyo umuumbok ng tiyan. Bumuntong hininga ito. Pasensya na, Ineng. Buntis ka. Delikado dito sa kusina, madulas. Baka mapaano ka pa. Ako pa ang managot. Tumalikod na ang babae at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ganoon lang kadali. Isang pagtanggi na tumatak sa kanyang isipan. Ang anak na kanyang ipinaglalaban ay siya ring dahilan kung bakit siya tinatanggihan. Maghapon siyang naglakad. Ang init ng araw
ay tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mga paa ay namaga. Ang pagod at gutom ay unti-unti nang umuubos sa kanyang lakas. Nang magsimula man ng dumilim, humanap siya ng masisilungan. Sa isang sulok ng palengke, may mga abandonadong pwesto na yari sa kahoy. Doon, sa isang madilim na sulok, umupo siya. Sumandal siya sa maruming pader, ginawang una ng kanyang bag. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ipinatong ang kanyang baba roon. Ang kalabog mula sa palengke ay unti-unti nang humihina habang nagsasara ang mga tindahan. Ang ingay ay napalitan ng isang nakabibiyinging katahimikan. Doon, sa dilim, bumuhos ang kanyang mga luha. Mga luhang pinigilan niya sa mansyon, sa kotse, sa truck, years of fear, of loneliness, of absolute despair. Pinagsisihan ba niya ito? Hindi. Ang alaala ng malamig na mga mata ni Silang ay sapat na para burahin ang anumang pag-aalinlangan. Ngunit ang takot ay naroon, gumagapang sa kanyang puso. Para sa iyo, anak, bulong niya sa kanyang tiyan. Ang mga salita ay halos hindi marinig. Kahit anong mangyari, lalaban si nanay para sa iyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na dalawin ng antok. Ang pagod ay mas matimbang na kaysa sa takot. Kahit ilang sandali lang, gusto niyang makatakas sa bangungot na ito. At habang nasa pagitan siya ng pagtulog at paggising, sa gitna ng mga anino ng gabi, may narinig siyang isang boses. Isang boses na pamilyar, ngunit tila nanggagaling sa isang malayong nakaraan. Isang boses na mahina at nag-aalinlangan. Tela meaning, Hiraya! Pauwi na si Dapit hapon magsaysay mula sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Dala niya ang isang supot ng pandesal para sa kanyang hapunan at almusal kinabukasan. Ang pagiging guro sa pampublikong paaralan sa Baryo Malaya ay hindi madali, ngunit ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na simple, tahimik at malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan. Habang binabagtas niya ang pamilyar na daan sa palengke, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa isang madilim na sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa una, inakala niyang isa lang ito sa mga palaboy na madalas makita sa lugar. Ngunit may kung anong pamilyar sa postura nito, sa paraan ng pagbagsak ng buhok nito sa kanyang mga balikat. Huminto siya, pinakatitigan niya ang babae. Ang ilaw mula sa isang malapit na poste ay bahagyang tumama sa mukha nito. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dapit hapon. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang supot ng pandesal ay halos mabitawan niya. Hindi maaari. Ngunit kahit anong pilit niyang ikaila, ang mga matang iyon, kahit na namamaga sa pag-iyak, ang hugis ng mukhang iyon, kahit na mas payat, kilalang kilala niya. Siya ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ang babaeng bumasag sa kanyang puso. Ang babaeng ikinasal sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Hiraya? Lumabas ang pangalan sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang multo mula sa nakalipas. Ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Dapit hapon ang gulat, ang sakit, at ang matinding hiya. 1,000 tanong ang namuo sa isipan ni Dapit hapon. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Nasaan ang asawa mo? Ngunit wala ni isa man sa mga tanong na iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nakita niya ay ang babaeng minsan niyang minahal, na ngayon ay nasa kalagayang hindi niya kailanman inakala. At sa sandaling iyon, lahat ng sakit at galit ng nakaraan ay nawala. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas, ang pag-aalala. POV, Hiraya. Nang marinig ni Hiraya ang kanyang pangalan, inakala niyang isa lang iyong panaginip. Isang guni-guni na dala ng gutom at pagod. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, ang mukhang bumungad sa kanya ay totoo. Mas may guhit na ng karanasan,
mas seryoso. Ngunit yun pa rin ang mga matang minsan niyang tinitigan ng may pagmamahal. Si Dapit Hapon, ang kanyang dapi, isang matinding hiya ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magtago, maging invisible. Siya si Hiraya Alcacid, ang tagapagmana, ang asawa ni Silang Balderrama, ay natagpuan sa isang maruming sulok ng palengke ng lalaking tinalikuran niya para sa kayamanan. Ang kabalintunaan ay napakasakit. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Lumapit si Dapit Hapon. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya binibigkas. Naupo ito sa kanyang tabi. Hindi alintana ang dumi sa sahig. Inilapag nito ang supot ng pandesal sa pagitan nila. Kumain ka na ba? Mahinang tanong nito. Umiling lang si Hiraya. Kumuha si Dapit Hapon ng isang pirasong tinapay at iniabot sa kanya. Kunin mo na. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang tanggapin niya ito. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kabaitang hindi niya inaasahan. Sumama ka muna sa akin, sabi ni Dapit Hapon. Hindi ligtas dito. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na niya ito kinontra. Wala na siyang lakas para doon. Tumayo siya. Tinulungan siya ni Dapit Hapon na pulutin ang kanyang bag. Naglakad sila sa mga makikitid na eskinita ng Baryo Malaya nang walang imikan. Bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Simple lang ito, may ilang paso ng halaman sa bintana. Binuksan ni Dapit Hapon ang pinto at pinapasok siya. Pagpasok ni Hiraya, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Ang bahay ay maliit at simple. Ang mga gamit ay luma na. May amoy ng mga lumang libro at kape. Ngunit meron itong init. Isang init na hindi niya kailanman naramdaman sa malamig at malawak na mansyon sa distrito ng Maringal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng bahagyang pagginhawa, nakaramdam siya ng seguridad. Umupo ka muna, sabi ni Dapit Hapon habang isinasara ang pinto. Igagawa kita ng mainit na makakain. Naupo si Hiraya sa isang upuang yari sa yantok. Pinanood niya si Dapit Hapon habang naghahanda ito sa maliit na kusina. Bawat kilos nito ay pamilyar pa rin. Ang paraan ng kanyang paggalaw, ang konsentrasyon sa kanyang mukha. Wala sa mga ito ang nagbago. Ilang sandali pa, inilapag ni Dapit Hapon ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa maliit na mesa sa kanyang harapan. Mayroon itong sahog na itlog at tinadtad na dahon ng sibuyas. Ang simpleng amoy nito ay nagpatubig sa kanyang bibig. Kumain sila ng tahimik. Siya, na dahan-dahang sumusubo ng lugaw na tila ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. At si Dapit Hapon na nakaupo sa tapat niya, umiinom ng kape, pinapanood lang siya. Ang katahimikan ay puno ng mga hindi masabing salita, ng mga alaala, ng mga paano kung. Nang maubos ni Hiraya ang lugaw, tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas para magsalita. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Dapit Hapon. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Hindi agad sumagot si Dapit Hapon. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay malungkot, ngunit hindi mapanghusga. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahil simula niya, ang boses ay mahinahon at puno ng isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Hiraya, ang respeto. Wala pa akong nakitang magiging ina na walang halaga. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Hiraya na parang kidlat. Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa kanya, ngunit kasabay nito ay isang matinding kirot. Ang kirot ng lihim na itinatago niya tungkol sa ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Nagising si Hiraya sa sinag ng araw na tumatago sa siwang ng bintanang yari sa kapis. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya nagising dahil sa tunog ng alarm clock o sa malamig na presensya ni Silang
sa kabilang bahagi ng kama. Nagising siya dahil sa amoy ng kapeng barako at sa mahinang tunog ng isang pamilyar na kundiman. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon sa sahig na inihanda para sa kanya ni Dapit Hapon. Ang kanyang likod ay medyo nananakit, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Isang pakiramdam na halos nakalimutan na niya. Sumilip siya sa labas ng maliit na silid. Nakita niya si Dapit Hapon sa likod bahay, nagsasampay ng mga damit habang mahinang humuhuni ng lumang awitin. Ang parehong awitin na kinakanta nito para sa kanya noong sila'y mga bata pa, sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang probinsya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Sa simpleng tanawing iyon, nakita niya ang kapayapaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng ganoon. Isang payapang agos ng buhay na taliwas sa magulo niyang nakaraan. Sa umaga, ipaghahanda siya ni Dapit Hapon ng almusal bago ito pumasok sa eskwelahan. Madalas ay sinangag at tuyo o mainit na pandesal. Simple, ngunit laging may kasamang isang basong gatas para sa kanya. Para sa baby, palagi nitong sabi. Sa tanghali, iniiwanan siya nito ng pagkain at sa bawat pagkakataon, ang pinakamalaking piraso ng isda o ang pinakamaraming sahog ay laging nasa kanyang plato. Mas kailangan nyo yan, sasabihin nito, at hindi na siya hahayaan pang tumanggi. Natutunan ni Hiraya na maging abala. Nililinis niya ang maliit na bahay. Naglalaban ng kanilang mga damit, gamit ang kanyang mga kamay, at sinusubukang magluto, gamit ang mga sangkap na naiiwan ni Dapit Hapon. Bawat gawain ay isang paalala ng kanyang bagong buhay. Mahirap, ngunit sa kanya. Tunay na sa kanya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa maliit na mesa, nakabukas ang maliit at luma nilang telebisyon. Isang balita ang biglang pumukaw sa kanyang pansin. Patuloy pa ring pinaghahanap ang misis ng business tycoon na si Silang Valderrama, na si Hiraya Alcacid Valderrama. Ayon sa eksklusibong pahayag ni Mr. Valderrama, si Hiraya Di Umano ay sangkot sa isang malaking kaso ng embezzlement sa sarili nitong kumpanya bago ito biglang naglaho. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay tila umaling-aungaw sa buong bahay. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Nandoon si Silang. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala at pighati. Hindi ko akalain na magagawa niya ito, sabi ni Silang sa reporter. Ang boses ay tila nababasag. Ang tanging hiling ko lang ay bumalik na siya at harapin ang kanyang mga pagkakamali. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Handa akong tulungan siyang ayusin ito. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa lalamunan ni Hiraya. Kasinungalingan. Ang kapal ng mukha niya. Gusto niyang isigaw. Gusto niyang basagin ang telebisyon. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang mapakuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa remote control at pinatay ang telebisyon. Nawala ang mukha ni Silang sa screen. Napalitan ito ng katahimikan. Tumingin si Hiraya kay Dapit Hapon. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa. Huwag mong pakinggan ang mga kasinungalingan. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Dapit Hapon. Walang tanong, walang panghuhusga, tanging pagtitiwala lang. Sa sandaling iyon, ang galit ni Hiraya ay napalitan ng isang matinding pasasalamat. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, maagang umuwi si Dapit Hapon. May dala itong sobre. Hiraya, sabi niya, medyo nahihiya. Ito, nakuha ko na ang sahod ko. Gusto sana kitang isama sa health center dito sa baryo para ma-check up ang kalagayan ninyo ni baby.
Tinitigan ni Hiraya ang sobre. Alam niyang hindi kalakihan ang sahod ng isang pampublikong guro. Ang perang yon ay para sana sa mga gastusin nito sa buong buwan. At ngayon, inaalok nito yon sa kanya. Dapi, hindi ko matatanggap yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Sobra-sobra na ang tulong mo. Hindi ito tulong, Hiraya. Responsibilidad ito. Seryosong sagot nito. Hindi ko man ama yan, pero nasa pamamahay kita. Hayaan mo na akong gawin ito. Wala nang nagawa si Hiraya kundi ang sumang-ayon. Sa health center, habang sinusuri siya ng doktora, narinig niya sa unang pagkakataon ang malakas at mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak. Isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Tumingin siya kay Dapit Hapon na nakatayo sa tabi niya at nakita niya ang isang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting totoo at puno ng saya. Para bang puso rin ng sarili niyang anak ang naririnig niya. Gabi na nang maupo sila sa maliit na beranda sa labas ng bahay. Tahimik nilang pinapanood ang mga alitaptap na lumilipad sa halamanan. Ang hangin ay malamig at ang gabi ay payapa. Ang tensyon mula sa balita kagabi ay tila naglaho na. Biglang nagsalita si Dapit Hapon. Ang boses ay mahina. Nakatingin sa umuumbok niyang tiyan. Hindi ba siya nag-aalala? Ang ama ng dinadala mo. Ang simpleng tanong ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Ang kapayapaang kanyang nararamdaman ay biglang naglaho. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon nang hindi isinisiwalat ang buong katotohanan? Paano niya sasabihin na ang ama ng kanyang anak ay ang parehong demonyo na nagpinta sa kanya bilang isang kriminal sa buong bansa? Isang ngiting puno ng kasiyahan ang gumuhit sa mga labi ni Seilang Valderrama habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng kanyang custom-built na limousine. Sa labas, ang gulo at ingay ng palengke ng Baryo Malaya ay isang testamento sa kahirapan, isang bagay na kinasusuklaman niya, ngunit perpektong entablado para sa kanyang palabas ngayon. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong ni Luningning mula sa katapat na upuan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pag-aalipusta habang sumisilip sa bintana. Ang baho at napakaraming hamak na tao. Ito mismo ang kailangan natin, Mama, sagot ni Silang. Inaayos ang kanyang mamahaling sutlang kurbata. Public sympathy. Ang mayamang negosyante na personal na bumababa sa masa para mag-abot ng tulong kahit nawasak ang puso dahil sa pagtataksil ng sariling asawa. The media will love this. Ang kanilang pagbisita ay isang kalkuladong PR stunt. Magbibigay sila ng ilang supot ng relief goods sa harap ng mga kamera, magpapakita ng kaunting pekeng awa at muli, siya ang magiging bida, ang kawawang asawa, ang mabuting pilantropo. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang pinalibutan ng mga tao at ng media na kanina pa nag-aabang. Ngiti dito, kaway doon. Si Silang ay nasa kanyang elemento. Bawat kilos ay planado. Habang naglalakad siya sa gitna ng palengke, napako ang kanyang tingin sa isang pamilyar na figura. Isang babaeng nagpupunas ng mesa sa isang maliit na karinderya. Ang buhok nito ay nakatali lang ng simple. Ang suot ay isang kupas na bestida. Ngunit kahit nakatalikod, kilala niya ito. Isang demonyong ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya ito inaasahan. Isang hindi inaasahang bonus. Ang tadhana ay tunay na nasa panig niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga kamera ay nakasunod sa kanya. Uvi Hiraya. Hindi pa nasasagot ni Hiraya ang tanong ni Dapit Hapon noong gabing iyon. Inilihis niya ang usapan at naramdaman naman ito ni Dapit Hapon kaya hindi na ito nagpumilit pa. Ngunit ang tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila para makatulong sa mga gastusin. Kahit paayaw ni Dapit Hapon, nagpumilit si Hiraya na maghanap ng trabaho. Isang may-ari ng karinderya sa palengke, si Aling Nita,
Ang naawa at pumayag na kunin siya bilang tagapunas ng mesa at tagahugas ng ilang mga baso. Ang sahod ay kakarampot, ngunit para kay Hiraya, ito ay isang simbolo ng kalayaan. Habang nagpupunas siya ng mesa, isang kaguluhan ang pumukaw sa kanyang pansin. Mga kamera, mga reporter, at isang grupo ng mga taong nakapalibot sa isang pamilyar na figura. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Si Silang. At sa tabi nito, si Luningning. Nasa baryo Malaya sila. Agad siyang yumuko. Umaasang hindi siya makikita. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang pagtigil ng lahat. Naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Silang sa harap niya. Ilang talampakan lang ang layo. Ang mukha nito ay nagpapakita ng gulat at awa? Pekeng awa. Sa likod ng mga matang yon, nakita ni Hiraya ang purong pananabik. Parang isang lobo na natagpuan ng kanyang tupang naligaw. Hiraya? Sabi ni Silang, ang boses ay sapat na para marinig ng mga mikroponong nakatutok sa kanila. Mahal ko, ikaw ba yan? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Siya yung asawa, di ba? Grabe, dito lang pala nagtatago. Kawawa naman si Sir Silang, mukhang siya pa ang nagulat. Hindi makagalaw si Hiraya, para siyang isang usa na tinutukan ng ilaw ng sasakyan. Anak, hayaan mo na siya, sabi ni Luningning. Hinahawakan ang braso ni Silang. Hindi na siya ang Hiraya na kilala natin. Look at her. Nakakaawa. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Lumapit si Silang. Yumuko ito na parang nag-aalala. Hiraya, umuwi na tayo. Kalimutan na natin ang lahat. Haharapin natin ito nang magkasama. Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Biglang nagbago ang anyo ni Silang. Ang pekeng pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na ngisi na siya lang ang nakakakita. Ah, bulong nito. Gusto mo pa rin palang magmatigas. Itinaas nito ang kanyang tingin sa mga kamera. Bumuntong hininga ito na parang sobrang bigat ng kanyang dibdib. Dumukot ito sa kanyang bulsa, kumuha ng isang dakok ng mga barya, at sa harap ng lahat, sa harap ng buong bansa na nanonood, inihagis ni Silang ang mga barya sa paanan ni Hiraya. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa sementadong sahig ay umaling-awngaw sa buong palengke. Kung pera lang ang kailangan mo, heto, sabi ni Silang sa malakas na boses, puno ng pagkadismaya. Tanggapin mo, pero huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Akala ko mahal mo ako, Hiraya. Pero isa ka lang palang manggagamit, isang hamak na linta. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng mga kamera. Si Hiraya ay nakatayo doon, nakayuko. Tinitingnan ang mga baryang kumikinang sa maruming sahig. Ang kanyang kahihiyan, ang kanyang dignidad. Inihagis sa paanan niya na parang basura. Hindi niya napigilan ang isang hikbi na kumawala mula sa kanyang mga labi. Naramdaman niya ang daan-daang matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Tama na. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mula sa karamihan, lumabas si Dapit Hapon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mabilis siyang lumapit kay Hiraya at itinayo ito sa kanyang likuran. Nagsisilbing panangga. Hinarap niya si Silang. Ang mga mata ay nag-aapoy. Wala kang karapatang gawin yan sa kanya, mariing sabi ni Dapit Hapon. Ngumisi si Silang nang makilala siya. Isang ngising puno ng pang-iinsulto. Oh, sabi ni Silang, ang boses ay tumataginting sa panuna. Tingnan mo nga naman, ang basurero mula sa nakaraan. Sabi ko na nga ba, ang basura ay laging bumabalik sa kapabasura. Natigilan si Dapit Hapon. Ang mga salitang yon
ay may mas malalim na kahulugan, isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang mga salita ni Silang ay parang lason na kumalat sa buong palengke at si Dapit Hapon ang biglaang naging sentro ng atensyon. Pero hindi natinag si Dapi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Silang, isang tahimik na hamon na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. "Umalis na kayo dito," sabi ni Dapit Hapon. Ang boses ay mababa at kontrolado. Hinawakan niya ng mahigpit, pero maingat ang braso ni Hiraya. "Tara na, Hiraya." Hinila siya ni Dapit Hapon palayo sa eksena. Naramdaman ni Hiraya ang mga bulungan at mapanghusgang tingin na sumusunod sa kanila na parang mga anino. Ang kanyang mga paa ay tila walang lakas, at kung hindi dahil sa pagkakahawak ni Dapit Hapon, marahil ay nabuwal na siya. Bigla, isang malakas at matinis na boses ang pumailan lang. "Hoy! Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Tapos na ang palabas. Mga tsismos at tsismoso. Magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Kung ayaw nyong pag-uumpugin ko ang mga ulo nyo." Napalingon si Hiraya. Isang babaeng nasa mga 40 anyos. May suot na apron at may hawak na sandok. Ang nakapamaywang sa harap ng karinderya. Siya ang may-ari. Ang babaeng kumausap sa kanya kanina. Ang kanyang mukha ay galit. Pero ang galit na yon ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nagulat ang mga tao sa pagsigaw ng babae. Unti-unti, nahiya sila at nagsimulang mag-alisan, bumalik sa kanilang mga pwesto. Maging ang media ay tila natigilan. "At kayo naman," sigaw ng babae sa mga reporter. "Wala na ba kayong mas mahalagang ibalita? Itutok nyo yang mga kamera nyo sa mga buwaya sa gobyerno, huwag sa isang buntis na inaapi nyo." Ang tapang ng babae ay nakakahawa. Tumingin si Silang sa kanya ng may pagkasuklam, pero bago pa man ito makapagsalita, hinila na siya ni Luningning palayo. "Halika na, Silang. Huwag mo nang patulan ang mga hamak na yan." Nang halos wala ng tao, lumapit ang babae sa kanila. Tumingin ito kay Hiraya, at ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. "Halika, pumasok muna kayo sa loob." Sa loob ng maliit na kusina ng karinderya, na amoy bawang at sibuyas na ginigisa, pinaupo ng babae si Hiraya sa isang maliit na bangko. Kumuha ito ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. "Inumin mo to," sabi nito. Huminga ka ng malalim. Napansin ng babae ang maliit na galos sa kamay ni Hiraya. Marahil ay mula sa pagkakabangga nito sa mesa kanina. Kumuha ito ng isang malinis na basahan, binasa, at dahan-dahang nilinis ang sugat. Isang simpleng kilos ng kabaitan na nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ni Hiraya. Huminga siya ng malalim at bumuhos ang kanyang mga luha. Mga luhang dala ng kahihiyan, galit, at kawalan ng pag-asa. "Salamat po," halos pabulong na sabi niya. "Althea," sabi ng babae. "Tita Althea na lang ang itawag mo sa akin." Tinitigan siya ni Althea. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang mga taong kumikinang sa labas ay madalas mas madilim pa sa gabi ang kalooban. Huwag mong isipin ang mga sinabi nila. May kung anong bigat at pait sa boses ni Althea na para bang nagsasalita ito mula sa sariling karanasan. Tumayo si Dapit Hapon. "Maraming salamat po sa tulong niyo, Aling Althea. Ihahatid ko na po si Hiraya." "Sandali," sabi ni Althea. Ang tingin ay bumalik kay Hiraya. "Saan ka nagtatrabaho ngayon, Hija?" Umiling si Hiraya. "Wala pa po. Naghahanap pa lang po." "Kung ganon, dito ka na lang sa akin," mabilis na sabi ni Althea. "Kailangan ko ng dagdag na kamay. Tagahugas, tagapunas. Hindi kalakihan ang sahod, pero may kasama ng pagkain. Payag ka?" Nagulat si Hiraya sa alok. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may isang taong handang bigyan siya ng pagkakataon. Tumingin siya kay Dapit Hapon na tumango sa kanya na parang sinasabing nasa kanya ang desisyon. "Oo po,"
Sagot ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Tinatanggap ko po. Sa unang pagkakataon sa buong araw na yon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumagos sa kadiliman ng kanyang puso. Naihatid ni Dapit-hapon si Hiraya pabalik sa kanyang bahay. Pinatulog niya muna ito para makapagpahinga, ngunit siya mismo ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Silang ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang basura ay laging bumabalik sa kapwa-basura. Isang apoy ng galit na matagal na niyang ibinaon ang muling nag-alab. Ang galit ay hindi lang para sa ginawa ni Silang kay Hiraya kanina, kundi para sa isang sugat na binuksan nitong muli. Umakyat siya sa maliit na atik ng kanyang bahay, kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ang isang lumang baul na kahoy. Sa loob nito ay mga lumang litrato, mga libro, at mga sulat. May hinahanap siya, isang bagay na pilit na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng mga gamit, natagpuan niya ito. Isang lumang sobre na medyo naninilaw na. Ang pangalan sa labas ay ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit ang sulat sa loob, ang bawat salita, ay nakatatak sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli niyang binubuksan ito. Binasa niya ulit ang mga salitang sumira sa kanyang buhay at sa pag-iibigan nila ni Hiraya. 5 taon na ang nakalipas. Isang maling galaw mo lang magsaysay. At sisiguraduhin kong hindi lang ang scholarship ng kapatid mo ang mawawala. Pati ang maliit na lupang sinasaka ng mga magulang mo ay mawawala rin. Layuan mo si Hiraya. Hindi ka nababagay sa kanya. She is mine. Walang pirma. Pero alam niya kung kanino galing. Ang arogansya, ang pagbabanta. Iyon ay tatak ni Silang Valderrama. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at ang papel ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Ito ang dahilan kung bakit niya iniwan si Hiraya noon nang walang paalam. Hindi dahil sa hindi niya ito mahal, kundi dahil sa sobrang pagmamahal niya dito. Pinili niyang protektahan ito at ang kanyang pamilya mula sa isang demonyong tulad ni Silang. Akala niya, sa paglayo niya, magiging ligtas at masaya si Hiraya. Pero nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Dahil ang ginawa niya ay ang itulak ang babaeng pinakamamahal niya diretso sa mga kamay ng halimaw na sumisira sa kanilang dalawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Magdamag na hindi nakatulog si Dapit-hapon. Nakaupo siya sa maliit na beranda, hawak ang malamig ng tasa ng kape, habang ang mga alaala ay bumabalik na parang isang malakas na alon. Naalala niya ang gabing sinabi niya kay Hiraya na kailangan na nilang maghiwalay. Nakita niya ulit ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Hindi niya masabi ang totoong dahilan. Paano niya sasabihin na ang lalaking nanliligaw dito, ang makapangyarihang si Silang Valderrama, ay nagbanta sa buhay ng kanyang pamilya? Paano niya aaminin na duwag siya? Kaya pinili niya ang mas madaling daan, ang manahimik. Sinabi niyang hindi na niya ito mahal. Isang kasinungalingan na sumunog sa kanyang dila at dumurog sa 2 puso. Pagkatapos noon, umalis siya. Lumayo siya para magsimula muli, para takasan ang sakit. Pero kahit saan siya magpunta, dala-dala niya ang anino ni Hiraya. At ngayon, heto sila. Pinagtagpo muli ng tadhana sa pinakamasakit na paraan. Ang babaeng sinubukan niyang protektahan ay ang siyang pinakanasaktan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Tama na. Tama na ang pagtakbo. Tama na ang pananahimik. Hindi niya hahayaang saktan pa ni Silang si Hiraya. Hindi na ulit. Kinabukasan, nagsimula ng magtrabaho si Hiraya sa karinderya ni Althea. Maaga siyang umalis, puno ng bagong determinasyon. Pinanood siya ni Dapit-hapon mula sa bintana habang naglalakad ito palayo. Nakita niya ang lakas sa bawat hakbang nito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, hinangaan niya ito. Pumasok si Dapit-hapon sa eskwelahan, pero wala sa pagtuturo ang kanyang isip. Nang mag-uwian, hindi siya umuwi kaagad.
Dumiretso siya sa karinderya. Mula sa malayo, pinanood niya si Hiraya. Nakita niya kung paano ito magpunas ng mesa, kung paano ito ngumiti sa mga customer, kung paano ito tinutulungan ni Althea. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na dapat ay ginawa na niya noon pa. Nilapitan niya ito. Nag-angat ng tingin si Hiraya, bahagyang nagulat. "Dapi," sabi niya. "Tapos na ang klase mo." "Oo," sagot niya. "Hiraya, gusto ko sanang mag-usap tayo." Nagpunta sila sa isang tahimik na bahagi sa likod ng palengke. Umupo sila sa isang lumang bangkong kahoy. "Tungkol sa tanong ko nung isang gabi," simula niya. "Tungkol sa ama ng dinadala mo." Nakita niya ang pag-igting sa mga balikat ni Hiraya. "Kalimutan mo na yon." Pagpapatuloy niya na ikinagulat nito. "Hindi ko na kailangang malaman. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. "Nandito lang ako, Hiraya. Hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, haharapin natin ng magkasama." Hindi niya sinabi ang tungkol sa sulat. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mahalaga ay malaman ni Hiraya na may kakampi ito, na hindi na ito nag-iisa. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon ni Hiraya. Ang mga luhang namuo sa mga mata nito ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Tumango ito, isang ngingiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Isang nginingiting totoo. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. POV Hiraya. Ang mga salita ni Dapit hapon ay parang isang balsamo sa kanyang mga sugat. Ang hindi pagtatanong nito, ang hindi panghuhusga. Iyon ang pinakamalaking regalong natanggap niya. Ang mga sumunod na araw ay naging mas magaan. Ang pagtatrabaho sa karinderya ay nagbigay sa kanya ng layunin. Naging malapit sila ni Althea. Madalas silang magkwentuhan habang naghihiwa ng mga gulay o naghuhugas ng mga plato. Napansin ni Hiraya na si Althea ay isang babaeng puno ng pait sa buhay, ngunit may ginintuang puso. Madalas itong magsalita tungkol sa kawalang katarungan sa mundo, lalo na sa mga mayayaman na umaapi sa mga mahihirap. "Ang mga taong yan," sabi minsan ni Althea habang nanonood sila ng balita sa maliit na TV sa loob ng karinderya. Akala nila nabibili ng pera ang lahat. Ang respeto, ang pagmamahal, pati na ang kaluluwa ng ibang tao. Sa screen ng TV, nakita ni Hiraya ang isang feature tungkol sa philanthropic works ng Balderrama Corporation. Nandoon ang larawan ni Silang, nakangiti sa tabi ng isang malaking tseke na donasyon para sa isang ampunan. At sa tabi nito, si Luningning, mukhang isang santa sa kanyang puting kasuotan. "Mga plastik," bulong ni Hiraya nang may panggigigil. Narinig ito ni Althea. Pinatay nito ang TV. "Huwag mo na lang silang pansinin, Hija. Lason lang sa isip ang mga yan." Ngunit sa sandaling pagpatay ni Althea sa TV, napansin ni Hiraya ang isang bagay. Ang mga kamay ni Althea na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat na lumitaw sa kanyang braso at ang kanyang mga mata. Isang malamig at nag-aapoy na galit ang nakita niya roon. Isang galit na mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkasuklam sa mga mayayaman. Isang galit na tila personal. Kinagabihan, pagkatapos magsara ng karinderya, naiwan si Althea na mag-isa. Walang nakakakita. Muli niyang binuksan ang telebisyon, hinahanap ang replay ng balita kanina. Nang muli niyang makita ang mga mukha ni Silang at Luningning, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong pagkamuhi. Bumulong siya sa hangin. Ang bawat salita ay puno ng lason at isang matagal ng pangako. "Malapit na, Silang. Malapit na ang pagbabayad mo at hindi mo aakalain kung sino ang sisingil sa'yo." Lumipas ang ilang linggo. Ang tiyan ni Hiraya ay mas lalo nang lumaki at kasabay nito ay ang paglaki ng kanyang pag-asa. Ang buhay sa Baryo Malaya, sa kabila ng kahirapan, ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Si Dapit Hapon, ang kanyang naging sandalan,
At si Althea naman, ang kanyang naging pangalawang ina. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Dahil dito, kakaunti lang ang customer sa karinderya, kaya maaga silang nakapagsara. Naiwan silang dalawa ni Althea sa loob, nagliligpit, habang ang tunog ng ulan sa yero nilang bubong ang nagsisilbing musika. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" tanong ni Althea habang pinupunasan nito ang mga baso. "Mabuti naman po, tita," sagot ni Hiraya. "Medyo madalas lang po sumipa si baby. Mukhang magiging makulit." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngumiti rin si Althea, ngunit bigla ang ngiti nito ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. "Hiraya," sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ako bulag. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo sa tuwing inaakala mong walang nakatingin. Nakikita ko ang galit at naririnig ko ang pangalan ng asawa mo sa mga bulungan sa palengke." Natigilan si Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Ayos lang kung ayaw mong pag-usapan," mabilis na sabi ni Althea. "Pero gusto ko lang malaman mo na kung kailangan mo ng makikinig. Nandito lang ako." May kung anong nag-udyok kay Hiraya. Marahil ay ang kabaitan sa boses ni Althea o ang pakiramdam ng seguridad sa loob ng maliit na kusinang iyon o ang bigat na matagal na niyang dinadala. Huminga siya ng malalim. Hindi po totoo ang mga sinasabi nila sa balita. Simula niya, ang boses ay nanginginig. "Hindi po ako nagnakaw." At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye, ang mga masasakit na salita ni Silang, ang mapangmatang tingin ni Luningning, ang gabi-gabing pag-iyak, ang kanyang pagtakas, ang paninirang puri. Bawat salita ay isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Sa buong pagkukwento niya, si Althea ay tahimik lang na nakikinig. Hindi ito nagsalita, hindi umimik. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nang matapos si Hiraya, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa buhos ng ulan sa labas. Naghihintay siya ng kahit anong reaksyon. Gulat, awa, o baka hindi paniniwala. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Althea ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkilala. Isang malalim at madilim na pagkilala. "Alam ko," mahinang sabi ni Althea. Napakunot ang noo ni Hiraya. "Po, alam kong hindi ka nagnakaw." Pag-uulit ni Althea, ang boses ay matatag. "Dahil ang tunay na magnanakaw sa istoryang ito ay ang kapatid ko." Napatulala si Hiraya. Ang mga salita ay tila umikot sa kanyang isipan. "Kapatid?" Tumayo si Althea. Naglakad ito papunta sa isang maliit na aparador sa sulok at may kinuha mula roon, isang luma at kupas na litrato. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Hiraya. Sa litrato, may isang batang babae at isang batang lalaki. Nakangiti sa kamera. Sa likod nila ay isang malaking bahay. Kahit bata pa, ang mukha ng batang lalaki ay hindi maipagkakaila. Si Silang. "Ako ang panganay," sabi ni Althea. Ang boses ay puno ng pait. "Anak ako ni Don Ignacio Valderrama, sa una niyang asawa. Nang mamatay ang nanay ko, pinakasalan niya ang ina ni Silang." Si Luningning. "Mula noon, naging impyerno ang buhay ko. Tinuring nila akong parang katulong sa sarili kong pamamahay. At nang mamatay ang ama ko, gumawa sila ng paraan para mawalan ako ng mana. Itinakwil nila ako dahil ang lalaking minahal ko ay isang simpleng mangingisda lang, hindi ka-level ng mga Valderrama." Ang bawat salita ay isang revelasyon na yumanig sa mundo ni Hiraya. Ang babaeng tumulong sa kanya, ang babaeng naging mabuti sa kanya, ay ang kapatid pala ng kanyang kaaway. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pagpapatuloy ni Althea, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang araw na may isang taong kakatok sa pinto ko.
na biktima rin ng kasamaan nila. Akala ko, mag-isa lang akong lalaban, pero mukhang nagpadala ang langit ng kakampi. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Gusto mo bang bumawi, Hiraya? Gusto mo bang bawiin ang pangalan mo? Gusto mo bang makita silang lumuhod at magbayad sa lahat ng ginawa nila? Nakatitig lang si Hiraya, hindi makapagsalita. Ang gulat ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang pinipigilan. Ang uhaw sa katarungan. Hinawakan ni Althea ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit mainit at puno ng lakas. Hindi tayo maghihiganti gamit ang dahas, Hiraya. Gagamitin natin ang katotohanan at sisiguraduhin nating mas masakit pa yon kaysa sa anumang sampal. Mula sa isang maliit na baul, kinuha ni Althea ang isang lumang cellphone. Hindi ito smartphone, ngunit mukhang gumagana pa. Inabot niya ito kay Hiraya. Tumawag ka, sabi ni Althea. Tumawag ka sa mga taong pinagkakatiwalaan pa rin ng ama mo sa kumpanya. Mga taong alam mong tapat pa rin sa pangalan ng mga Alcacid. Sabihin mo sa kanila na buhay ka at sabihin mong malapit na ang bagyo. Hawak ni Hiraya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang plano ay biglaan, nakakatakot, pero tama. Ito na ang simula. Ngunit habang hawak niya ang telepono, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang tiyan. Napahawak siya roon, napasigaw ng mahina. Napatingin sa kanya si Althea, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hiraya, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit, hirap na sabi ni Hiraya, habang isa pang alon ng sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang paanan at nakita ang isang basang mantsa na unti-unting lumalaki sa sahig. Pumutok na ang kanyang panubigan. Kakatapos lang mag-check ng mga test papers si Dapit hapon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Dapi! Si Althea ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Si Hiraya, manganganak na yata siya. Pumutok na ang panubigan niya. Ang mga papel sa kanyang kamay ay biglang naglaglagan sa sahig. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ano? Nasaan kayo? Nandito pa kami sa karinderya. Bilisan mo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang motorsiklo at pinaharurot ito sa gitna ng malakas na ulan. Bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang mga karayom. At bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging laman ng kanyang isip ay si Hiraya. Kailangan niyang maging ligtas. Kailangan nilang maging ligtas. Pagdating niya sa karinderya, nadatnan niyang inaalalayan ni Althea si Hiraya na nakaupo sa isang silya, ang mukha ay namumutla sa sakit. Dapi? Hirap na sabi ni Hiraya. Nandito na ako. Sabi niya, lumuhod sa harap nito at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala. Kailangan na natin siyang dalhin sa health center, sabi ni Althea. Nagkatinginan sila. Ang health center ng Barrio Malaya ay maliit lang at kulang sa gamit. Ang pinakamalapit na disenteng ospital ay nasa kabilang bayan, 1 oras na biyahe. Wala silang pagpipilian. Sa tulong ng ilang kapitbahay na naalarma sa kanilang pagsigaw, maingat nilang isinakay si Hiraya sa isang tricycle. Si Dapit hapon ay nakasakay sa likod nito. Hawak si Hiraya para hindi ito gaanong maalog. Si Althea naman ay sumunod sakay ng kanyang motor. Ang biyahe patungo sa health center ay parang isang walang katapusang bangungot. Bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng isang bagong alon ng sakit kay Hiraya. Pagdating nila sa health center, agad silang sinalubong ng isang nurse at isang may edad ng doktora. Inihiga nila si Hiraya sa isang kama. Masyado pang maaga, sabi ng doktora pagkatapos siyang suriin. 7 buwan pa lang, premature,
Kailangan nating mag-ingat. Sa labas ng maliit na delivery room, si Dapit hapon ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Nagdarasal sa lahat ng santong kilala niya. Si Althea naman ay nakaupo sa isang tabi. Tahimik ngunit bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Habang naghihintay sila, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng health center. Isang sasakyang hindi nababagay sa isang lugar tulad ng Baryo Malaya. Bumukas ang pinto at bumaba si Luningning Valderrama. Nagulat si Dapit hapon. Paano? Paano sila nalaman? Mayroon sigurong nakakita sa kanila kanina at nagsumbong. Kapalit ng kaunting pera. Naglakad si Luningning papasok ng health center na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mamahaling damit at alahas ay isang insulto sa kahirapan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Tumigil ito sa harap ni Dapit hapon. Nasaan siya? Tanong nito. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Wala kang karapatang pumunta dito. Mariing sagot ni Dapit hapon. Hinarangan ang daan papunta sa silid ni Hiraya. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Huwag kang mag-ilusyon, guro. Hindi ako naparito para sa kanya. Naparito ako para sa Valderrama na nasa sinapupunan niya. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. May alok ako para sa babaeng yan. Sabi nito, idinidiin ang bawat salita. Ibigay niya sa akin ang bata, pagkasilang. Isang Valderrama ang dapat lumaki sa yaman, hindi sa dumi ng lugar na ito. Bilang kapalit, bibigyan ko siya ng sapat na pera para maglaho na siya ng tuluyan sa buhay namin. Nanlaki ang mga mata ni Dapit hapon sa galit. Hindi niya mapigilan ang sarili. Hayop ka! Mag-ingat ka sa iyong mga salita, babala ni Luningning, hindi natitinag. Inaalok ko siya ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay. Ang usapan nila ay narinig sa loob ng silid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, si Hiraya, sa gitna ng matinding sakit, ay narinig ang lahat. Ang bawat salita ni Luningning ay parang isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa kanyang mga hilab. Ibigay ang bata? Isang Valderrama ang dapat lumaki sa yaman? Ang galit at sakit ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang lakas. Habang isa na namang hilab ang dumating, hindi siya sumigaw sa sakit. Sa halip ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak. Biglang sumigaw ang doktora, "Ayan na, nakikita ko na ang ulo." Sa labas, narinig ni Luningning ang sinabi ng doktora. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang mabuo sa kanyang mukha. Huli na ang lahat, sabi nito kay Dapit hapon. Ipinanganak na ang tagapagmana. Ngunit bago pa man matapos ang ngiti sa kanyang mukha, isang mahinang boses ang narinig nila mula sa loob ng silid. Ang boses ni Hiraya. Basag ito at pagod, ngunit puno ng isang determinasyon na nakakapangilabot. Ang anak ko. Nagpatuloy ang sigawan sa loob ang pag-iri ni Hiraya. At sa gitna ng lahat ng yon, muli nilang narinig ang boses niya. Mas malinaw, mas malakas, at nakatutok sa direksyon ni Luningning. Magsisisi ka sa mga sinabi mo. Kasabay ng mga salitang yon ay isang matinis na iyak ng isang sanggol ang pumuno sa buong health center. Isang iyak na nagsasabing isang bagong buhay ang nagsimula. At isang iyak na tila isang babala na ang isang matagal nang natutulog na digmaan ay malapit nang sumiklab. Ang unang iyak ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Hiraya sa buong buhay niya. Lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng kahihiyan ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang pagmamahal na napakalinis at napakatindi na tila kayang punuin ang buong sansinukob. Isang malusog na batang lalaki, nakangiting sabi ng doktora
Habang inilalapag sa kanyang dibdib, ang maliit at nanginginig na nilalang, nang yakapin ni Hiraya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan at determinasyon. Tinitigan niya ang munting mukha ng kanyang anak, ang maliliit na kamay na nakakuyom. Para sa'yo, bulong niya sa kanyang isipan. Lahat ng ito ay para sa'yo. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Dapit Hapon na nakatayo sa tabi ng kama, ang mukha ay basang-basa rin sa luha. Isang ngiti ang ibinigay nito sa kanya, isang ngiting nagsasabing, nandito ako. Sa kabilang banda naman ay si Althea, na may hawak na isang basong tubig. Ang mga mata ay puno ng proteksyon. Si Luningning, wala na ito. Umalis ito matapos marinig ang iyak ng sanggol. Marahil ay iniisip na nanalo na ito. Magkamali ka ng akala, matapang na naisip ni Hiraya. Nagsisimula pa lang ang laban. Lumipas ang ilang araw sa health center. Dahil premature ang sanggol, kinailangan nilang manatili para maobserbahan. Sa mga araw na yon, ang maliit na silid ay naging kanilang war room. Sa tulong ni Althea, nakuha ni Hiraya ang cellphone. Habang natutulog ang kanyang anak sa isang improvised incubator, nagsimula siyang tumawag. Ang una niyang tinawagan ay si Attorney Lagdamio, ang pinakamatagal at pinakatapat na abogado ng kanyang ama. Hiraya, Hija, buhay ka. Ang boses ng matandang abogado ay puno ng gulat at ginhawa. Akala namin, ang mga balita, kasunungalingan po lahat yon, attorney. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Hiraya. Nagtago po ako, at ngayon, kailangan ko po ang tulong ninyo. Ikinuwento niya ang lahat, at habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag, mas puno ng awtoridad. Hindi na siya ang babaeng duwag na umiiyak sa dilim. Isa na siyang ina na ipinaglalaban ang kinabukasan ng kanyang anak. Nasaan ang lahat ng assets ko, attorney? Ang mga shares ko sa Alcacid Shipping Lines? Naka-freeze ang mga ito, Hija, dahil sa kasong isinampa sa'yo ni Silang. Pero ang mga papeles, ang kapangyarihan, nasa pangalan mo pa rin ang lahat. Kailangan lang nating patunayan na inosente ka. Kung ganon, ihanda niyo na po ang lahat ng papeles, utos ni Hiraya. Lahat ng ebidensya, at ihanda niyo ang isang press conference, isang malaki, sa mismong araw ng announcement ng partnership ng Balderrama Corp sa mga dayuhang investors. Natahimik sandali ang abogado sa kabilang linya. Tila sinusukat ang bigat ng kanyang mga salita. Hiraya, iyan ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanya ni Silang. Gagamitin niya ang pangalan at reputasyon ng mga Alcacid para makuha yon. Eksakto, sagot ni Hiraya. Isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa kanyang boses. At sa araw na yon, sa harap ng buong mundo, babawiin natin ang lahat. Sunod-sunod ang kanyang mga naging tawag. Mga board members na tapat sa kanyang ama, mga empleyadong may utang na loob sa kanilang pamilya, maging ang isang pinsan niyang nagtatrabaho sa media. Unti-unting nabubuo ang kanyang hukbo. Isang hukbo na lalaban, hindi gamit ang baril, kundi ang katotohanan. Sa lahat ng ito, si Dapit Hapon ay nasa tabi lang niya. Siya ang tagapag-alaga sa bata kapag kailangan ni Hiraya mag-focus. Siya ang nagpupunas ng pawis sa noo ni Hiraya. Siya ang nagsasabi ng, kaya mo yan. Hindi siya nang himasok sa mga plano, ngunit ang kanyang presensya ay isang tahimik na lakas na nagbibigay ng tibay sa loob ni Hiraya. Isang hapon, habang hawak ni Dapit Hapon ang sanggol, tinanong siya ni Hiraya, Dapi, hindi ka ba natatakot? Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa bata. Natatakot ako. Pag-amin nito, natatakot ako para sa inyo. Pero mas natatakot akong isipin na hahayaan ko lang mangyari ulit ang nangyari noon. Noong hinayaan kitang mawala. Hindi mo ako hinayaang mawala, Dapi. Pinrotektahan mo ako.
At ang pamilya mo, sabi ni Hiraya, ipinapaalam sa kanya na alam na niya na naikwento na sa kanya ni Althea ang tungkol sa pagbabanta ni Silang. Isang tingin ng pasasalamat ang nakita ni Hiraya sa mga mata ni Dapita hapon. Sa araw na papayagan na silang umuwi mula sa health center, tumulong si Althea na bihisan si Hiraya. Hindi isang mamahaling damit, kundi isang simpleng puting bestida na malinis at plansado. Nagdala rin si Althea ng isang maliit na suklay. Habang sinusuklay nito ang buhok ni Hiraya, nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon sa maliit na salamin. "Handa ka na ba?" tanong ni Althea. Tinitigan ni Hiraya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babae sa salamin ay payat pa rin, may bakas pa ng pagod sa ilalim ng mga mata. Ngunit hindi na ito ang babaeng walang laman ang tingin. Ang babae sa salamin na ngayon ay isang reyna na naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Binuhat niya ang kanyang anak, hinalikan ito sa noo. Tumingin siya kay Althea, pagkatapos ay kay Dapit hapon na naghihintay sa may pinto. "Handa na ako." Ang ballroom ng Grand Maringal Hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Kumikinang ang mga alahas, umaapaw ang champagne, at sa ere ay may amoy ng tagumpay at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Silang Valderrama sa entablado, tila isang hari na tinitingnan ang kanyang kaharian. Ito na ang pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Ang gabi kung saan opisyal na niyang isasara ang partnership deal sa mga dayuhang investors, isang deal na maglalagay sa Valderrama Corporation sa mapa ng mundo. At ang pinakamatamis sa lahat, ginamit niya ang impluwensya at ang mga natitirang koneksyon ng Alcacid Shipping Lines para makuha ito. Ang kumpanyang dapat ay sa kanyang taksil na asawa. Ladies and gentlemen, my friends, esteemed partners, simula niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. "Tonight, we are not just signing a contract. We are building a new future." Palakpakan, mga ngiti, pagbati. Nalasap ni Silang ang bawat sandali. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Luningning, na nakaupo sa unahan. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa pagmamalaki. "Nagawa natin, Mama." Naisip niya, nasa atin na ang lahat. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa vision ng kumpanya, tungkol sa integrity, at kung paano niya naitaguyod ang lahat sa kabila ng personal na trahedyang kanyang pinagdaanan. Muli, siya ang bida, ang martir. "Despite the unfortunate circumstances surrounding my wife's disappearance and betrayal." Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang malaking pinto sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Hiraya, nakatayo si Hiraya sa labas ng ballroom. Ang kanyang anak ay ligtas sa mga bisig ni Dapit hapon. Sa tabi niya ay si Althea. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. At sa likod nila, si Attorney Lagdamio, hawak ang isang briefcase na puno ng katotohanan. "Handa na?" tanong ni Dapit hapon. Ang boses ay isang pabulong na suporta. Tumango si Hiraya. Humalik siya sa noo ng kanyang anak. "Babalik si nanay," bulong niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang likod at naglakad papasok. Sa kanyang paghakbang, ang mga bulungan ay nagsimula. Para siyang isang multo na bumangon mula sa libingan. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang musika ay humina. Ang palakpakan ay natigil. Sa entablado, natigilan si Silang sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang gulat. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Sa tabi niya, si Luningning ay napahawak sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga. Nagpatuloy si Hiraya sa paglakad. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling carpet ay tila isang malakas na dagundong. Dala niya ang katahimikan, dala niya ang bagyo. Hindi siya nakatingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao, ang kanyang asawa.
Tumigil siya sa harap ng entablado. Ang katahimikan ay nakabibingi. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ni Hiraya, ang kanyang boses, na pinalakas ng isang mikroponong inabot sa kanya ng isa sa mga tauhan ng kanyang pinsan sa media, ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. "Patawad sa aking pag-abala. Ang pangalan ko ay Hiraya Alcacid, hindi Valderrama, at naparito ako para bawin ang sa akin." Isang malaking screen sa likod ni Silang, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Valderrama Corp, ay biglang nag-flash ng mga dokumento, mga bank statement, mga titulo ng lupa, mga stock certificate. Lahat ay malinaw na nakapangalan kay Hiraya Alcacid. Ang lalaking ito, sabi ni Hiraya, itinuturo si Silang, ay isang magaling na aktor. Pinalabas niyang ako ay isang magnanakaw para mapasa kanya ang kontrol sa kumpanyang ipinamana sa akin ng aking ama. "Kasinungalingan!" sigaw ni Silang, nabawi ang kanyang boses. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang desperada." Ngunit huli na. Isa pang dokumento ang lumabas sa screen. Isang pirmadong affidavit mula sa Chief Financial Officer ng Alcacid Shipping na nagpapatunay na si Silang ang nag-utos ng mga illegal na fund transfer para palabasin na si Hiraya ang may kasalanan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Althea. At hindi lang siya sinungaling, sabi ni Althea. Ang boses ay tumataginting sa galit. Magnanakaw din siya ng mana. Lumabas sa screen ang lumang litrato nilang dalawa. "Ang pangalan ko ay Althea Valderrama. Ako ang panganay na anak ni Don Ignacio Valderrama, ang kapatid na itinago at ninakawan ng sarili niyang pamilya. Gumuho ang mundo ng mga Valderrama. Ang mga dayuhang investors ay tumayo. Ang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Ang kanilang mga abogado ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kaibigan ni Silang ay unti-unting lumalayo sa kanya. Hindi totoo yan." Nauutal na, sabi ni Luningning, nanginginig sa kanyang upuan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pumuti at nawalan siya ng malay, bumagsak sa sahig. Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay nasa entablado. Lahat ng kontratang pinirmahan ninyo ngayong gabi. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay malamig na parang yelo, na ginamit ang pangalan at impluensya ng Alcacid Shipping ay walang bisa. Yan ang huling dagok. Isang malakas na sigawan at kaguluhan ang sumiklab. Ang mga investors ay sumugod papunta kay Silang, sumisigaw ng scam at fraud. Ang mga kamera na kanina lang ay kumukuha ng kanyang tagumpay, ay siya na ngayong kumukuha ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, si Silang ay nakatayo pa rin sa entablado, tulala. Hindi siya pinusasan, hindi siya kinaladkad ng mga pulis. Mas malala pa roon ang nangyari. Hinubaran siya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang reputasyon, ng kanyang dignidad, sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. Naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa, walang-wala. Isang hari na nawala ng kaharian, isang anino ng dating siya. Mula sa kinatatayuan niya, tumalikod si Hiraya. Tapos na ang laban. Naglakad siya palayo sa gulo, palayo sa ingay. Sa labas ng ballroom, naghihintay sa kanya ang kanyang totoong yaman. Si Dapit hapon, hawak ang kanilang anak. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dapit hapon. "Tapos na," sabi nito. Tumingin si Hiraya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dapit hapon. "Uwi na tayo," sabi niya. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ng mga Valderrama ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga balita, ng ibang mga drama. Ang Valderrama Corporation ay bumagsak. Si Silang ay nawala sa sirkulasyon, nabuhay sa anino ng kanyang kahihiyan. Si Luningning naman
Pagkatapos ma-stroke, ay nanatiling bedridden, isang buhay na paalala ng karma na hindi natutulog. Ngunit sa Baryo Malaya, ang buhay ay payapang nagpatuloy. Hindi na umalis si Hiraya. Oo, nabawi niya ang lahat ng kanyang yaman, ang kumpanya ng kanyang ama, ang kanyang pangalan. Ngunit sa proseso ng pagbawi sa mga ito, natuklasan niyang hindi na pala ang mga yon ang tunay niyang kayamanan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang bagong gawang gusali. Maliit lang ito, pero malinis at pininturahan ng kulay langit. Sa itaas ng pinto, may isang karatulang kahoy kung saan nakaukit ang mga salita. Ang silid aklatan at palaruan ni Hiraya. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang pera para ipatayo ito para sa mga bata ng Baryo Malaya. Isang lugar kung saan pwede silang magbasa, matuto, at mangarap ng libre. Ang ganda, di ba? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Dapit Hapon. Karga-karga ang kanilang 6 na buwang gulang na anak, si Diwa. Ang pangalan ay nangangahulugang diwa o kaluluwa. Isang paalala na ang tunay na halaga ay nasa loob. Ang ganda nga, sagot ni Hiraya. Ang mga mata ay nagningning. Lumapit siya at hinalikan sa pisngi ang kanyang anak. Mana sa tatay. Ngumiti si Dapit Hapon. Ang salitang tatay ay natural nang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi na nila kailangan ng mga label, ng mga titulo. Ang kanilang pagmamahalan ay ipinapakita sa bawat araw. Sa bawat simpleng kilos, sa kabilang dako ng palaruan, nakita nila si Althea na masayang nakikipaglaro sa ilang mga bata. Matapos ang lahat, napatawad na ni Althea ang kanyang nakaraan. Hindi na siya naghangad ng anumang yaman mula sa mga balderrama. Ang katarungan para sa kanya ay ang makita silang bumagsak. At ngayon, natagpuan niya ang kanyang kapayapaan sa pagtulong sa komunidad na kumukup sa kanya. Ang kanyang karinderya ay lumaki na at naging isang feeding center para sa mga batang kapuspalad. Hiraya Dapi! Tawag ni Althea. Magsisimula na ang munting programa. Ito ang araw ng formal na pagbubukas ng library. Ang mga tao sa Baryo Malaya ay nagtipon. Walang media, walang mga politiko. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapasalamat. Habang nagsasalita si Hiraya sa harap ng mga tao, hindi niya mapigilang maalala ang kanyang paglalakbay. Ang babaeng basahan na natagpuan sa isang madilim na sulok ng palengke ay siya ngayong nagbibigay ng liwanag sa iba. Napagtanto niya na hindi siya namatay sa tulay ng Ilog Agos Buhay para lang takasan ang isang masamang buhay. Namatay siya para isilang ang isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Pagkatapos ng programa, habang papalubog na ang araw, umupo silang dalawa ni Dapit Hapon sa isang bench. Pinapanood ang kanilang anak na masayang gumagapang sa damuhan. Masaya ka ba dito? Tanong ni Dapit Hapon. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa mga batang nagtatawanan, sa mga nanay na nagkukwentuhan, sa simpleng tanawin ng buhay sa baryo. Tumingin siya sa lalaking nasa tabi niya, ang lalaking minahal siya noong siya ay wala ng halaga sa mata ng mundo. Wala na akong mahihiling pa, sagot niya. Walang singsing na diamante, walang grandiosong proposal. Sa halip, kinuha ni Dapit Hapon ang kamay ni Hiraya at isinara ito sa pagitan ng kanyang dalawang palad. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo, Hiraya, sabi niya. Ang mga mata ay puno ng katapatan. Dito, sa simple nating paraan, gusto kong maging ama kay Diwa, hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. At gusto kitang maging asawa, ang aking huling mamahal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Hiraya. Isang luhang mas matamis pa sa anumang champagne. Tumango siya. Oo, Dapi, oo. Sa paglubog ng araw sa isang lugar na tinatawag na Baryo Malaya, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kwento hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan,
kundi tungkol sa pag-ibig na natagpuan sa gitna ng pagkasira, sa pag-asang isinilang mula sa kawalan, at sa isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng puso. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Dapit Hapon, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang kayamanan, kundi sa tibay ng kanyang puso kapag wala na siyang anumang maipagmamalaki. Ipinakita sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi bumabase sa estado sa buhay, kundi ito'y isang kanlungan na handang tumanggap sa'yo kahit anong unos pa ang iyong pinagdaanan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na paghahatid ng mga kwentong may puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Hiraya? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.